Matindi talaga mga minamahal gumawa ng eksena, no? Gumawa ng drama itong magkapatid. Kasi mga minamahal, iniisip pa din kasi kahit papaano ng mga kongresista na kapag nandoon si Sara Duterte, there is a big possibility and chances na baka ma-harm yung sarili ni Sara Duterte. Kumbaga, inilalagay ni Sara Duterte yung kanyang sarili sa alanganin. Lalo pat kulang-kulang yung mga security guard doon sa kamara, sa kung saan nga po nakadetain itong si Zulaika Lopez. Kasi alam nyo naman no, na sinamahan ni Sara Duterte itong si Zulaika para hindi kumanta. 'Di ba? Kasi napasubo na siya sa madaling sabi. So mga minamahal, ang drama ng kanyang ng kanyang kapatid, tanggalin niyo yung mga security ninyo. Total marunong naman yang bumaril yung si Inday. Kasi mga minamahal, napatayan nga po ng ilaw doon at ng aircon doon sa kamera nung unang gabi na nag-stay doon si Sara Duterte dahil nga po sa energy saving policy. Kasi hindi naman talaga dapat itrato na parang VIP itong si Inday in the first place dahil pantay-pantay po tayo. Siya lang yung anak ng Diyos, 'di ba? So gusto niya kasi mga minamahal, lahat na lang ng treatment sa kanya pa VIP, biruin nyo. Doon mismo sa kamera, sa batasan, gusto niyang mag-jogging. Hiniling niya pa talaga yun na pinoproblema na nga siya ng ibang mga kongresista kasi baka may mangyari sa kanya doon dahil hindi natin alam yung ugali ng mga tao, hindi natin alam yung hinanakit ng mga tao sa pamilya nila. So, inaalala siya ng mga kongresista at inaalala din siya ng ating presidente. Nagpadala ng napakadaming pulis doon. Kaya nga na-lockdown Na-lockdown mga minamahal yung batasan ng dahil sa kanya. 'Di ba? Tapos ngayon, hinihiling niya pa na mag-jogging. So ngayon, itong kanyang kapatid, merong acting. Merong drama. And we all know, mga minamahal, na magaling sila sa drama. Speaking of drama, 'di ba? Kanina ikinontent ko sa inyo na itong si Sara Duterte, merong diversionary tactics. Alam niyo na 'yan, 'di ba mga minamahal? Kasi si House Speaker Martin Romualdez ngayon, tinitira niya na gusto daw siyang itigi-bumbum. Ang layo talaga ng sagot ni Sara Duterte sa mga issue ngayon. Di ba, biruin mo yung issue about sa confidential funds mo, sino si Mary Grace Piato, sino si Cocoy Villamin. Tapos, out of nowhere, biglang tutubo yung issue na, hindi kasi gusto akong papatayin ni House Speaker Martin Romualdez. So, magaling sila sa diversionary tactics at talagang gawain naman talaga yan nila noon pa. So, I'm not surprised anymore mga minamahal sa ganitong sinasambulat ng bunganga ni Sara Duterte. But, natatawa ako. So ngayon, sinabayan pa ng kanyang kapatid yung kanyang drama. Ngayon, ano yung drama? Para mas magmukhang makatotohanan yung kanilang acting. Kaya dapat itong si Sara, itong si Pulong, yung pamilya ng mga Duterte, dapat mag-apply to bilang artista ng ABS-CBN. Magaling gumawa ng issue, magaling gumawa ng mga script na senaryo, at magaling ding umacting. Tingnan nyo yung acting ni Pulong, mga minamahal. Bigyan nyo to ng grado, kung 10 out of 10. Tingnan nyo. Sir, yung kung mamatay yung vice president dyan sa opisina ko, di wala tayong magawa. Hindi umuwi silang lahat, pauwi nila lahat security kung gusto nila. Marunong naman bumaril ng tao yung si Mayor Inday. Dagdag pa ni Pulo, pwedeng manatili ang bisa sa kanyang opisina hanggat gusto niya dahil pagmamayari naman ito ng taong bayan. Wala rin daw problema kung patayin ang linya ng kuryente. Sisiguraduhin naman daw ng House leadership na hindi na mauulit ang insidenteng ito para maprotektahan ang integridad ng institusyon. Okay. Magaling umacting, no? Magaling sa dramahan talaga. Itong magkapatid, simple-simple lang ng issue. Para matapos na ito, si Sara dumalo na lang doon sa komite kung saan siya kailangan sa public accountability. Kaya nga sabi ko, may mental health disorder na nga itong si Sara. Alam niyo kung bakit? Nung pumunta yung kanyang ama doon sa House Quadcom, yung ama niya lang yung kailangan, out of nowhere, sumipot na parang kabuti. 'Di ba?
Tapos doon sa House hearing, sa Public and Accountability, mga minamahal, na doon siya mas kailangan kasi doon mas maraming tanong sa kanya, hindi makadalo. Anong kabalbalan? Anong katarantaduhan? Anong kabobohan to? VP Inday. 'Di ba? Gets nyo yung punto ko, mga minamahal, yung kanilang katarantaduhan na ginagawa, yung kanilang mga diversionary tactics. Sa madaling sabi, yung kanilang pag-acting, very demure, very mindful, mga minamahal. Pero, kahit ganito pa man, alam natin yung katotohanan na itong mga taong to, talagang nonsense talaga to eh. Ano lang eh, merong lang mai-issue. May masabi lang. 'Di ba? So, napakasimple lang. Or else, 'di ba? Sa madaling sabi, kaya siguro hindi maiwan-iwanan itong si Zuleika Lopez ni Sara Duterte ay bagkus nga dahil ayaw ng kumanta. At meron ding hiling, mga minamahal, itong si Pulong. Ang sabi pa nga ni Pulong na kung po pwede, itong si Zuleika manatili na lang daw sa kanyang opisina. Hindi po pwede yun na manatili sa opisina mo itong si Zuleika Lopez. Kasi baka ang gawin ninyo, alagaan ninyo. Kasi mga minamahal, lahat po talaga ng mga resource person na nasa site and contempt, ang ginagawa po dyan mga minamahal, hindi naman po sa pinipressure, pero tinatanong para magsabi ng totoo. Pinapakalma na para wala ng problema, matapos na to, magsabi na kayo ng totoo. So ngayon, ang gustong mangyari ni Pulong Duterte, itong si Zuleika Lopez, doon sa kanyang opisina kuno. Hindi naman po pumayag yung Kongreso. So, ano yung ibig sabihin nun? Pinoprotektahan ba ninyo para hindi magsalita at hindi maibulatlat yung mga sekreto ninyo? Kasi mga minamahal, lahat ng staff ni Sara Duterte, partida, chief of staff na itong si Zuleika, pero wala siyang alam. Hawak niya yung mga galamay ni Sara Duterte, yung mga undersecretaries. Pero lagi niya sinasabi na wala siyang alam. So kung walang alam, kung walang alam, itong si Zuleika, so hindi malabo na ang may alam dyan sa lahat ay si Sara Duterte. Or else baka nagtatago lang, 'di ba? Kasi syempre may mga pamilya din yan sa labas, tinakot, 'di ba? Bawal magsalita, hawak ko pamilya mo, baka pwedeng ganun. So, pangit din naman kasi sa part nila Zuleika, mga minamahal, na ay, siya malaya tapos kami nagsasuffer. 'Di ba? Pangit yan sa feelings nila na baka may possibility na in the next hearing ay kumanta itong si Zuleika, kung kaya't ang ginagawa nila mga minamahal ay pinipigilan nila hanggang sa abot ng kanilang makakaya. Pinoprotektahan nila, kaya hindi makaalis-alis itong si Vice President Sara Duterte dyan mismo kay Zuleika. Kasi mga minamahal, kung ako naman si Sara Duterte at kung sa tingin ko, mga minamahal, na wala naman talaga akong ginawang masama, madali kong masagot yung mga question na yan. Kaso itong si Sara Duterte, kapag nagigipit, laging sinasabi, ay hindi, phishing lang yan. Ay hindi, political persecution lang yan. Ay hindi, character assassination lang yan. Ay hindi, pinopolitika lang ako. Walang ganun. Hindi ka fini-phishing, dahil kung fini-phishing ka, mas madali yan para sa'yo. Kasi ikaw, alam mo sa sarili mo yung totoo. Pwede mong madebunk yung mga sinasabi nila. Pwede silang mapahiya kung totoong fini-phishing ka lang nila. Kaso, pinapatunayan mo na talagang ikaw ay bukod sa walang hiya, bukod sa walang respeto, ay makasalanan ka talaga. Alam mo may anomalya, nagtatago ka, ayaw mo lang mabulatlat yung sarili mo sa harap ng sambayan ng Pilipino kasi ayaw mo mapahiya. 'Di ba? Brand pa naman ninyo na matatapang kayo, branding pa naman ninyo na para kayo sa Pilipino, branding pa naman ninyo na change is coming, diba? Brand ninyo yan. Ayaw mong masira yung image ninyo. So, ang ginagawa mo, pinoprotektahan mo yung imahe ninyo sa pamamagitan ng mga diversionary tactics, sa pamamagitan ng mga mala-actress na aktingan ninyong mga magpapamilya kayo. So, ganun, mga minamahal. Anyway, well, ewan ko dito sa mga magkakapatid na to, very obvious yung drama. Very obvious yung script, hindi na paghandaan kasi expected na namin yung twist. 'Di ba? Expected na namin. So, yun po.
mga minamahal. Anyway, so ako yung magpapaalam na. Pahingi lang po ng konting like at kahit like lang at comment para makatulong po sa ating algorithm. Anyway, it's me again, si Mima Alicia Nyo, at nagbabalik ulit ako sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.